Magandang buhay po sa lahat ng mga OFW sa ang sulok man ng mundo. So marami pong kumakalat ngayon ng mga balita. Lagi na lang Middle East, yung mga nabubuntis po. Tapos may nahuli na isang komadrona ba yun, yung nagpapanak. So pag ganito, ang trabaho mo sa bansang Middle East, bawal po yan. Ang palit po niyan ay parang buhay, ganun. Bawal lang mabuntis na hindi legal or walang asawa, bawal din ang abortion o yung nagpapalaglag. So marami tayong mga kababayan na matitigas ang ulo. Marami akong kilalang ganito. Pero sa awa ng Diyos is nakakalusot sila. Umiinom lang sila ng isang boteng sadike, nireregla na sila. Pero hindi lahat ng panahon or sitwasyon ay makakatakas ka sa ginawa mong kasalanan. Pag nakatakas ka sa ganitong kasalanan, pag inulit mo at nagbunga ulit, todas ka. Pero yung mga ibang nabubuntis na hindi pinanagutan ng mga lalaking walang kwenta, tinutulungan naman ng ating mga embassy, nandun sila sa shelter. Hanggang sa maayos ng mga dokumento ng mga bata, pauwiin na sila. Pero yung mga nagtatago or yung mga hindi nila alam kung saan sila pupunta, hindi nila alam kung saan sila hihingi ng tulong. Kasi yung mga ganitong case sa Middle East is bawal. Pagbutihin nyo po ang pagtatago. Kasi po pag kayo ay nahuli, kawawa po kayo. Mag-ingat-ingat na lamang po kayo sa pakipagrelasyon. So, alam po naman natin na sa abroad, kahit naman sa ang bansa, kahit hindi niya asawa, naipagtalik sila. Tapos pag nagbunga, papalaglag si ganito, papalaglag si ganyan. Kawawa ang mga bata. Sa Middle East, nagkalat ang mga kalokohan ng mga Pilipino. May mga gumagawa pa ng mga marriage contract na peke, kuno, para lang masabi na, kasi may mga nag-check na legal sila dati. Tapos, pati pala kumadrona, nakarating na sa Saudi Arabia, Diyos ko po. So ngayon, si kumadrona nahuli. Alam naman natin, ano yan, Islam country, bawal ang abortion. O ngayon, nahuli, anong gagawin kay kumadrona? Kumadrona ba ang tawag doon? Siyempre, may kaparusahan yan. Pumasok ka sa bansa nila, tapos gagawin mo yung pinagbabawal nila. Sa lahat po ng mga OFW na tigang, timpi-timpi lang po, control, para hindi po kayo mapahamak. Wala kaming pakialam kahit makipag-sex kayo, kahit kanino, basta hindi lang magbunga. Alam nyo po na bawal yan sa bansang Middle East. Okay lang naman na magbuntis kayo, basta asawa nyo, yung katalik nyo. Tapos pag nabuntis na, nanganak na, hindi nyo alam kung saan kayo hihingi ng tulong, di ba? Napakadami dyan, napakadami na Saudi Arabia. Marami din kaming hawak na kaso na ganyan. Humihingi sila ng tulong. Ano ang dapat gawin sa mga ganitong sitwasyon? Siyempre, pag nanganak ka na walang tatay, lakarin mo ang mga dokumento ng bata. Mag-report ka agad sa embassy. Siyempre, unang-unang hahanapin dyan yung ikama ng bata. Pangalawa, yung birth certificate. Ngayon, siyempre, walang tatay. Sino ang ipapangalan na tatay sa birth certificate? Kailangan pa naman yun. So, bago mailakad lahat yan, kailangan mo muna ng marriage contract. So, mahabang proseso. Kaya kung ikaw ay nabuntis at nanganak sa bansang Middle East or Saudi Arabia, magtrabaho ka muna na magtrabaho, mag-ipon ng pera para may pambayad ka sa paglakad ng mga dokumento ng iyong anak. So, abutin ka ng ilang taon. Kaya pag-isipan mo munang maigi, isang araw, 2 gabi, or 1 linggong sarap, habang buhay mong paghihirapan yan. Sana yung video na ito ay nakapulot kayo ng konting aral. Itanim nyo po sa mga isip nyo yung sinasabi ko. Kasi hindi ko man to na-experience or wala naman akong pakialam kasi buhay nyo yan. Pero nararamdaman ko yung mga taong humihingi ng tulong. Yung mga taong tinulungan po namin hanggang ngayon ay nasa embassy pa rin. Nasa custody sila ng embassy. Maraming salamat sa embassy ng Riyadh. Kasi hindi nila pinapabayaan yung mga bata. Talagang yung pangangailangan ng bata binibigay nila. So maraming salamat po. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Joency Fernandez po, isang OFW advocate.